It's a beautiful Monday morning. Good morning po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa amin dito sa isa na namang episode ng The Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Very special po ang ating episode for today kasi 50th episode na po natin. So meron naman tayong makakasama na isang guest. Of course, negosyante po siya na magkukwento ng kanyang journey sa pagninegosyo. The goal of our program is to let you know po that Albay is aiming to be the entrepreneurial hub of excellence, not only here in the Bicol region, but in the whole country. And we also want the people to realize that Albay can be the most preferred investment area in the whole Philippines, and malay natin sa buong mundo na din. Okay, so this program is being brought to you, of course, by the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Guexlagman, with the help and support of our PIO Office Head, Attorney Marilu Duca Castillo. Of course, this is a project of the Ledipo Office, and I'm your host for today, Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledipo Officer of the Province of Albay. Bago po tayo magtungo doon sa ating formal interview, gusto ko po lamang malaman ninyo kung ano ang aming mission and vision dyan sa aming opisina at kung ano-ano po ang mga serbisyong pwede ninyo makuha dyan sa aming office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po dito sa Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo at sa mga kabubukas pa lamang po ng inyong mga Facebook pages. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the program. As promised po, may makakasama tayong isang babaeng negosyante sa umagang ito. At siya po ay walang iba kundi si Ma'am Maricar Billy, or owner of Zapuro Food Products. Good morning and welcome to our program, ma'am. Good morning po. Ayan. Thank you po sa pag-invite. No problem po. The pleasure is ours. So, pag-usapan po natin ang inyong negosyo, Zapuro. Okay, so ano pong klase ng business ang Zapuro, ma'am? Si Zapuro, isa po siyang food process. Bali, ang product ko po is peanut butter with pili bits. Kumbaga ma'am, si peanut butter, di ba, is napaka-common sa market. Ngayon po, ginawa ko po siya para maging healthy. Tapos yung kakaiba niya talaga, hindi siya dumaan sa oil. Talagang sariling oil niya po siya. Tapos, ang ano namin, kumbaga, nire-roast man yung peanut butter. Tapos, ang gamit namin yung native mani. Tapos, nag-innovate po ako na merong flavor, no sugar. Kasi, kumbaga, yung iba kasi favorite nilang peanut butter, yung iba hindi makakain gawa ng may sugar, mga ganun, yung mga nagke-keto diet, yung may diabetic. Kaya gumawa pa ako ng sarili kong
kumbaga, si flavor ng Recipe mo talaga nakakaiba. Okay, so very interesting yung sinabi mo, ma'am, no? So hindi kayo gumagamit ng oil kasi karamihan ng nabibili kong peanut butter, mahilig din kasi ako dyan. Yung mamantika, tapos pakita pa nagsiseparate minsan sa ibabaw yung may oil na ganun. So ito, walang ginamit na oil, kusang nagiging oily siya. Sariling oil Parang sariling oil nung nuts mismo. Yes po. Sinatsagaan nyo na lumabas yon. Hindi yun. Talagang, O may process kayong special na ginagawa? kumbaga, yung may process talaga Oo. siya. Kumbaga, kasi, di ba, may mga secret tayo, secret ingredients. Yeah, secret Kumbaga, technique. sa Sapuro, talagang inano ko si peanut butter. Yung may, kung sa iba may secret ingredients, kami po may secret process. May secret process. At dahil secret, hindi natin itatanong yan. Okay. So, may secret process. Kaya very healthy. So, ideal sa mga nagda-diet, sa mga nagkikito, at yung mga conscious, no? So, sabi mo, hindi kayo gumagamit ng sugar na ano po? Bali, natural po talaga siya na kasi ang gamit tayo ma'am na peanut is yung native. Oo. Kasi yung native kasi, once na ni-roast mo siya, tas kumbaga yung linamnam ng pagka-native ng mani. I see. Yung po yung nag-ano sa kanyang natural niya. Na sweetness. Ay, wow. So, walang artificial sweetener? Wala po. Kasi isa rin po kami healthy conscious sa bahay kasi isa rin po kami consumer ng peanut butter. Ayan. So, kayo mismo, ginagamit nyo din yung mga produkto nyo sa pang-araw-araw nyo. Ang galing. Okay. So, you concentrate, parang, ang pinaka-main product ninyo is peanut butter. Peanut butter with pili po. With pili. So, yung peanut butter in itself, masarap na. Tapos, linagyan nyo pa ng pili. So, kakaiba yon. Siyempre, magkaiba rin yung texture ng mani sa Sa pili. pili. Opo. Magkaiba rin sila ng nasa, although pareho sila nuts. So, parang ang sarap nito. No? Kasi ma'am, nag-start po kasi ako niyan. Alam mo yung dati sa, yung packaging na pang market. Ngayon ma'am, bali man nag-invite sa akin na, pagandahin si packaging, ganyan, ganyan. Tapos hanggang DTI ba ito? Si DTI po. Oh, Hello, syempre, good morning, diba? DTI Alba. Love na love natin yan sa Andito naman DTI. O, diba? Tapos yun po, bali, nakisabay po ako doon sa exhibit ng mall. Syempre, palakasan. Yes. Kumbaga, hindi pa ready si product ko. Wala pa sa magandang packaging. Ngayon, syempre, dahil love ko ang isang, kumbaga love ko magnegosyo, tsaka sa pagluluto po talaga, since bata pa ako talagang mahilig ka na sa kusina. Tapos yun po, merong isang customer na, ako po kasi talagang pag ganyan mga bagong product, nagpapa-free taste po talaga. Oo, confident. Kasi para, tayo sa Free customer, taste. ano yung kulang niya, ano po yung isa-suggest nyo, ano po yung para feedback. Mga ganun po. Tapos yung anong additional, kasi common peanut butter. Tapos may isa pong customer na sabi, lagyan mo something may makakagat siya, may crunchy, mga ganun po. Ngayon, naisip ko kasi Pili, Bicol Pride of Pili tayo, from Bicol. Love your Kaya own. si Pili po ang ko, dilagay ko doon na pang twist. Tapos si Pili naman po, pinag-aralan ko siya kung paano yung shelf life niya, kung paano siya, yung process ng pagluto para maging aroma yung lasa, yung pagtimpla doon sa peanut butter. Kasi ang food po, hindi basta-basta yung gagawa ka ng food, ititinda mo, na basta na lang magkaroon ka ng benta. Hindi po. Dapat asikasuhin po yung process ng product ng pagkain before nyo po dalhin sa market, before nyo po ibenta. Kasi, alam mo yung ang feedback ng customer, very important yun. Napaka-importante kasi sa food handler, talagang dapat kailangan natin may mga process po yan. Ayun, okay. Speaking of, kailan po nag-start itong iyong negosyo? Bali, 2016 po, laro-laro lang. Oo, sige. Parang bata po talaga, gusto ko may negosyo ako, tapos mahilig sa pagluto. So, pa 8 years na din? Pa 8 years na po din po siya. Tapos, ayun po, sabi nga, sa negosyo, kumbaga, yung anong gusto mo,
3 years kang maghihirap or forever kang maghihirap. Natural Okay. po sa negosyo, talagang kailangan mong Tsagain. tiyaga, alam mo yung tiyaga, sipag, determinasyon, kung talagang gusto magkaroon ng forever na may pangkabuhayan, talagang pagsisipagan mo dapat yan. Okay. So, bakit of all the products na pwede mong ibenta at gawin, why peanuts? Peanut butter? Sa totoo, hindi ko po favorite si peanut butter. Oh. Pero dahil po sa mga customer, sa mga feedback, tas nakita ko po may potential talaga si peanut butter. Kumbaga po, nakita ko pa kasi sa pinag-aralan ko, nakita ko sa mga pasalubong walang peanut butter na with pili. I see. Tas Okay. yung no sugar po. Sugar free. Pinag-aralan ko po talaga yun. Ayun. So, paano yun? Hindi mo siya gusto, pero yun yung ibinenta mo. Paano ito nag-turn around at biglang na-in-love ka na kay peanut butter? Kasi sa mga customer na nagustuhan nila yung timplada ko, yung formula ko, kaya siguro nakita ko may potential. Alam mo yung dapat pag gumawa ka talaga, love mo rin. Kasi si customer kasi ang magbibigay sa'yo yan ng mga feedback, alam mo yung sales. Oo. Mga ganun. So, wala kang ibang ginagamit na kind of nut, kundi yung native na peanut. Opo. Ito yung maliliit na may balat. Ayun. Ayun po, may dala po tayong sample. Ay, may dalang sample si ma'am. Ito, sige, pakita natin. Roasted peanut. Ito yung sinasabi ni ma'am na native nuts. Yung maliliit siya na may balat pa. So, pag niro-roast nyo po ito, kasama yung balat po, tanggal yung balat. May flavor din ba yung balat? Nakasama? Oo, sige po. Bali, ano po, niro-roast po namin siya, may balat. Kasi po pag hindi pa siya luto, pag hindi pa kasi luto, hindi siya basta-basta matatanggal yung balat. Dikit na dikit. Na dikit siya. Tsaka yung yung flavor, andyan pa rin. May flavor talaga siya din na sabi nga, kasama. dito daw sa vitamins mismo yung vitamins. Nasa balat yung sarap, yung vitamins and minerals. Ayan. Okay, so ito yung ginagamit nila. So, aside from the peanut butter, you're also selling this in packages, itong nuts na ito. Bali, sa ngayon po, trinay namin sa ganitong packaging kasi para makita nila kung anong meron dyan sa roasted peanut na yan. Ito po si roasted peanut, hindi po siya dumaan sa oil, wala po siyang Hindi siya salted. Hindi siya salted, Oo. walang garlic, talagang natural. Natural na peanut lang, walang ibang flavor kang malalasahan. Kung baka nasa inyo na po kung lagyan nyo ng konting asin or something ni-roast ng garlic, pang flavor na. Pero walang ka-oil-oil Wala ito. po. Kasi roasted. Ayan. Kumbaga, How much naman po yung ganyan? yung ganito po, 120, 700 grams po siya. Sa wholesale naman po, iba naman po yung price. I Kasi see. may wholesale kami, may retail price. May wholesale and retail. Okay. So, nakita natin sa mga pinapakita dyan sa screen kanina na you're also selling in malls Yes, and in big stores. Yes. So, paano nyo po ito nagawa, ma'am? Ma'am, bali sa totoo, nung nag-start ako, tinanggal, kumbaga, hindi ako nahihiya. Ayan. Kasi, confident tayo na kaya natin to eh. Alam mo yung inisip ko, ma'am, yung si asawa ko po kasi is OFW. Okay. Ngayon, ma'am, sinabi ko, iba kasi yung dumadating na pera kaysa yung Yung umiikot na pera. inaasahan mo lang na dumating. Yung dumating kasing pera, puro palabas yan. Oo. Pag nagnegosyo ka po, iikot yan. Palaguin mo, sabi nga, kung ayaw mo maghirap ng 3 years, kumbaga si 3 years na yan, pagsipagan mo yan, after 3 years, aani ka ng marami. Alam mo Yung una, hirap muna. Tanim ng tanim. Oo. Kumbaga talaga nagtanim talaga ako, nagmarket kahit saan, kahit maulan, wala pa ako ng sasakyan. Talaga, nagmarket ako, ma'am. Hindi ako naiya kahit anong laki ng Offer mall. ng offer. Opo, offer ng offer po ako. Kahit napaka anong mall. Kasi para malaman mo kung anong kailangan ni mall para makapasok ka doon. Anong mga certificate para makapasok ka doon. Mismo ikaw mismo may-ari ang makipag-usap. Ayun. So talagang si ma'am. Yes po. Tapos talagang huwag po kayong magtipid na magpa-free taste. Kasi dyan ni customer or ni client, ano ba talagang meron dyan kaysa puro, anong lasa niyan, mga ganun po. Huwag niyo po yung tipirin. Kasi dyan kumbaga sabi nga sa exhibit, pag meron kang exhibit, magkaroon ka ng
isa or dalawang client, pero hindi mo alam yung client na yun, malaki palang company yun. Oo. Kumbaga, Hindi mo alam. panalo ka na doon. Yes. Okay. So, tama si ma'am. So, grabe yung ginagawa mong marketing, no? Kasi 2016, di pa masyadong uso yung tawag dito, yung hindi pa wala pang TikTok, wala pang kung ano-anong mga apps na nakakatulong ngayon ng malaki sa marketing. So, ikaw, face-to-face talaga. Traditional marketing ka nag-umpisa. Traditional. And masipag ka na mag-introduce ng product. And ang secret pala ay nasa free taste. Ganun siya ka-confident na magpa-free taste. Oo, di ba? Kasi kung di ka naman naniniwala na maganda yung produkto mo at maganda yung ginagawa mo, syempre hindi ka ganun ka-confident magpa-free taste at magpa-sample, di ba? Matatakot ka kasi what if nagpa-free taste ako, dun palang ayaw na nila, hindi na sila bibili. So, ikaw naniniwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa sarili mong produkto, kaya generous ka magpa-free taste at effective talaga yung ganong marketing style for you. Effective po. Kasi sa ngayon po talaga, pag may mga exhibit ako sa mall, minsan, ma'am, try nyo po, ito po may free taste mo kami. Nakakatuwa na yung, alam mo yung tinanim mo noon na sasabihin ng customer mo, ay hindi na po, no need na kasi alam na namin yung lahat. Ay, ang galing. Oo, Dami nakaka-proud yun para sa isang business owner na nag-o-offer ka tapos yung pala alam na nila. So, nakarating na sa kanila yung magandang balita tungkol sa produkto mo. Ayan. So, ikaw ba'y nag-undergo ng mga training, seminars para ma-perfect mo yung product mo? Yes, ma'am. Yes po. Talagang dumaan ako. Alam mo yung ma'am, yung sa negosyo kasi, kahit may malaking pera, kung hindi mo alam kung paano paikutin. Kasi sa isang negosyante, kailangang pag-aralan kung ano yung papasukin ng negosyo, kung ano yung ganito, pati yung mga location yan, mabenta ba yung sa areang to, anong need ng tao, mga ganun po. So, hindi ganun kadali ang pagninegosyo. Hindi porke marunong ka gumawa ng magandang produkto, pwede ka nang tawaging isang magaling na negosyante. Kasi hindi lang yon sa produkto. Yes, marketing, numbers, yung skills, di ba? Oo, combination yon, hindi pwedeng may mawawala doon. Yes. So, ikaw, wala ka bang background sa business? Nag-entrep ka ba? Management ka ba or ganong course? Balik natin, nung bata pa talaga ako, di ba noon po, mahilig yung mga classmate na magpa-autograph, magpa-ganon. Slam book. Who's your crush? Oo. Nabuking yung edad natin siguro, no? Dahil doon sinabi natin. Okay, sige. Tapos nilalagay ko talaga doon. When I grow up, I want to be... Talagang nakalagay ng businesswoman, management, marketing, mga ganun ba. Tapos second choice ko po si food tech. Talagang bata ka pa, yun na yung goal mo at target mo. So, nung college ka, nag-aral ka? Nag-aral po ako sa Rizal University. Nang ganung course? Hindi po. Hindi po yun natapos kasi computer education, wala ako na sa computer. Bakit yun ang tinake mong course? Gusto ni mama at papa? Hindi po, wala nang ibang available. Okay. Minsan ganun. Tapos ngayon po, kumbaga, yung kumbaga siguro sa skills talaga. Tapos pinag-aralan ko na lang, pumunta ko na dito Albay. Yun, nag-training ka. Doon po ako kumatok na sabi ko, willing po ako mag-attend mga training, seminar. Tapos hindi ko po akalain talaga na may mga ganung free sa kanilang training. Marami talaga. Tapos sabi ko, willing po ako nung buntis ako noon. Hindi nila alam. 3 months buntis ako noon. Tapos inasikaso nila ako. Hello, good morning to Good morning po sa mga friends namin dyan sa DTI, sa mga sirs and bosses namin dyan. Good morning. Nila talaga na, kahit yan sa puro pong yan, si Ma'am Ruth ang nag-asikaso. Bakit nga ba po sa puro yung pangalan? Sa puro. Kasi ma'am, dalawa pa lang nung anak ko. Yung ZA po, Zaira Angel, yung si P, Princess, si Puro, pure, wala siya talagang wala kami nilalagyan ng mga extenders, preservatives, walang natural. Pure. So, ito pala ay mga start ng names and then linagyan mo ng pure, kaya Zapuro. Dapat Zapuro. Kaya lang hindi na nasa business name, kaya
Pinag-ano ng Zapuro. Zapuro, pinag-isa na lang. Ayan. Kasi marami nagsasabi, doon, sa Puro daw, sa Puro. Sa Puro, akala niyo yung lugar dito sa Legazpi na Puro. Ayan. Okay, so Zapuro. Kasama ni ma'am si Sir. Ano pangalan po ni Sir na kasama niyo ngayon? dito sa Kasama studio? ko po ngayon ang aming operation manager, si Francis Robrigado po. Francis. Hello, Sir Francis. Good morning. Welcome Siya po. ang inaasahan din namin sa mga Oo. delivery. Mm-mm. Siya yung napapagkatiwala namin pag may mga, halimbawa, busy ako na may mga importante pumunta sa mga ganitong kusina. Gaano ka-importante yung tiwala mo sa tao? Ano ma'am, sa tao kasi, sa totoo, wala yan sa tinapusan eh. Kumbaga, malaki yung tiwala ko sa tao ma'am. Kasi hindi ko kaya, ako lang mag-isa na ako ang mag-manage ng Zapuro ng business. Kasi kung wala sila, wala ako. Wala rin yung business ko. Kumbaga si tao, dapat alagaan natin maigi. Kumbaga pagdating sa bahay, alam mo yung tinitrain ko sila na pag nandito kayo, i-feel nyo na sa inyo yung negosyo. Kasi lalo na marami na hindi mapagkatiwala ng mga staff. Yes. Totoo, nangyari pa lang. So, natuto ka na rin doon sa lesson na yun sa pagdinegosyo, yung pagtitiwala sa mga maling tao minsan. Yes po. Kumbaga, parang lalo akong, sa mga ganung nangyari kasi, kumbaga, mabait ako sa mga staff ko kasi free naman sa mga, sa bahay. Yun lang, pag may nangyari kasi yung parang nag-additional stress ako. Pero pagdating sa trabaho, may mga time naman kami, nag-outing kami. Ayun, pakonsuelo naman din. So, nag-umpisa ka ma'am, ikaw lang ba mag-isa? Ako lang po. Okay. So, ngayon po, ilan na ang iyong staff? Sa ngayon po, 3, pang-4 ako. Tapos may 2 po akong pamangkin. Pag bakasyon talaga, pag wala silang school, pinapapunta ko dyan para sa production area. Wow, okay. So may mga staff na si ma'am. So kita na yung asenso. Dumadami yung staff. So, puhunan-wise, gaano po kalaki yung puhunan mo nung binuksan mo yung business? Sa totoo, nag-start lang ako sa 5 kilos na peanut. 5 kilos na peanut? 50th, di ba ako ngayon? Oh, yes. Sa'yo talaga yung number 5. Ako doon, 5 din doon ang basta may 5 din na something. Tapos nag-start ako sa 5 kilos. 5 kilos? Maswerte ka sa number 5. So, ikaw ay 50th namin na guest ka special. Golden 50th. Ayan. So, ayun. So, 5 kilos. Magkano yun? Wala pa 1,000 yun. Wala pa talaga. Siguro 700, 800. Sabay na po lahat doon yung raw materials, yung packaging, yung labor ko. Start 2016, tapos kanino mo siya unang binenta? sa mga friends, relatives, kapitbahay. Tapos ginawa ko, nag-out of the box ba? Paano? Anong out of the box? Yun nga, yung pumunta ko sa DTI, parang, kumbaga need ko na ng training seminar para paano ko siya maipalago, paano ko siya ma-improve, si packaging ko, tapos yung mga product development niya. Kasi pag food talaga, need yan ng mga test. Lalo na sa peanut butter. So, ang ganda. Sabi nga nila, yung red color daw, nakaka-attract talaga pag ang business mo ay food. So, ayan, red ang packaging. So, may impact talaga ito. Diba yung brand natin ng fast food chain dito, red din ang color. So, karamihan din ng yung kumakalaban sa kanila ngayon na product din, red din, diba? Yung crispy, tapos yun, red. So, red din ang kulay ng iyong packaging. Kasi may effect talaga daw yun. Kasi favorite ko pang red. Favorite mo din yung red. So, ang ganda. Sabi dito, roasted peanut butter with roasted pili bits. Magkano po yung ganito kalaki na peanut butter? Kasi ganito po, sa akin po is 230. Iba naman po yung wholesale. 230. Okay. And then ito, meron din no sugar maliit. po. No sugar. May dalawa po yung size namin. 500 grams, saka 250 grams po. 500 and 250. Pag white cover po siya, no sugar. No sugar? Yes po. Pag red cover po is original flavor. Original flavor.
may konting sugar lang. May konting sugar. Ayan. So, aside from the peanut butter and roasted peanuts, ano pa po yung mga products natin dito? Pakita natin. Bali, available po na din sa atin si Pili Tart. Pili Tart. Ayan po. Magkano po yung isang ganito? 150 po siya. 150, 10 pieces per tub po. Pili Tart. Wow, ang lalaki ng mga pili na nakalagay po sa tart niya. Tingnan natin. Pinag-aralan po talaga yan sa baking. O yun, ang lalaki. Sana nakikita. Ang lalaki po ng mga pilis na nandito sa kanyang tart. Ayan. Nako, hindi ko muna siya titikpan dahil pag tinikman ko, ano tawag dito? Baka maubos ko, di tayo makapagdaldalan, ma'am. Ayan. Oh, di ba? Ang laki-laki. Ang galing. Oh. Ang laki ng mga piling nakalagay. And parang ang sarap-sarap talaga. Hindi siya dry, parang napaka tawag dito, parang yema. Parang pag kinagat mo uunat ng ganon. Ayan. So, ayoko matempt. Kahit natitempt na ako, hindi ko muna siya titikman kasi baka tayo hindi makapagdaldalan. Bali yan, ma'am. Additional po sa nare-brand ko siya. Yan po. Si Honey po Cutan. Honey, may honey din sila. May history yan, ma'am. Oo, sige, kwento natin. Bakit may honey? Ito si Honey po, meron po isang nanay na nagtitinda po dito sa Albay. Ngayon po, from Sorsogon siya, may 4 na anak, tas si Balo, oo, widow. Widow po siya, tas yun, sabi ko sa kanya, lagi yung kinakausap na, Mama, baka pwedeng kunin matulad na yan. Kumbaga matagal din pa naman. Ito ba yung nasa balde pa, yung raw na Hindi ko po alam. Hindi alam, kasi sa akin kasi nakadirect. Kumbaga, lagi niyang kinakausap, baka tulungan mo nga gano'n na kung kunin ko kasi sa kanya talaga kumukuha ng ginagamit din namin sa bahay. Eh since na-try ko, kumbaga bago ako kumuha sa kanyang buntuan, trinay ko muna siya ng ilang taon. Oo. Talagang trinay ko siya. Ngayon, nung hindi siya watery, oo, ang lagkit-lagkit niya talaga. Sabi ko sa kanya, waiting niya lang, sabi ko. Kasi gagawin ko ng paraan, tutulungan kita makahanap ng market dito sa Albay. Hanggang sa, thankful din ako at meron din nagtiwala na maipasok ko yung si product sa negosyo ko. Yun, bali, kumbaga, thankful din siya kasi may regular nakatulong siya tayo. Dito na kumuha sa kanya. Ayun, okay. So, nakakatuwa na nakakatulong din tayo sa iba ng mga negosyante, So, ayan ang ganda ng kulay ng honey. Ang ganda-ganda. Tapos, hindi siya parang tubig. Kasi, yung mga nabibili natin na, sa market minsan, parang hindi maganda yung kulay. At the same time, parang watery. So, ito, alam mo, makikita mo talaga na tsaka po, maganda yung product, yung quality. Nila, yung tunay na honey, pag nilagay sa ref, hindi siya nabibigkas. Tapos, pag nilagay po sa water, hanggat hindi pa siya dinidissolve, hindi talaga yung basta-basta magdidissolve. Yung makikita po yung ng bahay ng honey. Pag ginalaw mo, sinake mo, yung form. Ayan, dun mo malalaman yung totoong honey. Bawal po sa mainit kasi kusang puputok siya. I see. Okay, ano pa itong dala nyo dito, ma'am? Ngayon po, bali, may bagong product ka na-introduce? May bagong product kami. Pinag-aaralan muna namin kasi yun nga, yung sa shelf life niya, tapos yung lasa niya, paano ma-improve. Meron po kami bago, bali, cacao spread po. Wow! So, hindi natural. chocolate, cacao. Cacao po talaga. Kumbaga, meron din itong sariling machine. Although yung chocolate, gawa naman sa cacao, ito'y parang mas puro, kaya mas cacao puro spread ang tawag mo. Ay, grabe, ang bango. Mainit na pandisa. Oo, ang bango niya. Sana naaamoy din nila, Mabango po. Sana pati lasaan. Oo nga, mamaya. Kasi ito naman po yung pulburon? Hindi po, cacao pa rin cacao po siya. din, ito yung pwedeng, gawing mahilig dessert. ako magpapak niyan. Dessert. Ayun. Kasi ako talaga mapagpapak ako ng mga ganito cocoa products. Ay, sarap ng amoy. Yan po yung mga bago naming product. Coming soon po. Coming soon, abangan ninyo. Pag-aaralin mo namin.
Parang ang sarap, napakamoy. Ito po, may history rin to. May Oo. history rin po siya. Bali, matagal na yung ano nito. Kung bang matagal na rin gumagawa na bubuhayin ulit. Okay, so out in the market na siya dati, bubuhayin nyo, i-revive nyo lang. Ayun, sige. So, inaaral nyo pa, sige, sana Ito po. makuha nyo na yung technique na kailangan para mailabas na ulit yan sa market. Kasi ang bango. Tama, nag-crave ako bigla ng pandesal, tapos ilalagay, mainit na pandesal, ilalagay mo, parang matutunaw siya, tapos mas magiging masarap. Ayan, so aside from doon sa mga pinakita natin, meron din kayong pili products, no? Yes po. Ay, meron po. Bali, available po ang aming glaze pili po sa Yashano Mall Grocery po. Mhm. Available. Salted pili, available po doon. Si salted pili po namin, hindi rin po siya dumaan sa oil. Mhm. Bali, sariling oil niya rin kasi puro nga kami roasted. Oo nga. So, matatawag ba nating organic yung inyong products? 100%. 100%. Kasi halos walang sinahalo Wala eh. kami nilalagay. Oh, di ba? Ganun yun. Walang preservative, walang chemicals, walang kung ano-ano. Ayan. So, healthy option Kasi ang kanyang... tsaka yung umpisa nung, di ba after pandemic, naging healthy conscious tayo. Kasi may family rin ako, may 4 na anak. Kita naman sa kanyang katawan na siya ay health conscious si ma'am. Oo. No additives, no preservatives. Nakakatuwa. Ayan. So, grabe. Saan mga stores sila makakabili para sa mga na-curious na ng ating description dito ng iyong mga products? Saan sila pwedeng bumili po? Bali, po pala sa mga nagtatanong sa totoo, pasensya po yung ibang nagtatanong, hindi ko nasasagot. Bali, ito na po. Available po ito sa Centro Hotel, Legazpi. Centro Hotel. Sa lobby Sa po. lobby po. Mm-mm. Tapos, Yashano Grocery. Mhm. Andun po yung mga honey, yung mga glaze, salted, tsaka ito pong peanut butter. Available po sa Pacific Mall. Pacific Yung Mall. dati pong Jollibee, Mhm. meron po doon kay Sir Albert na Espinosa, available po doon. Dito po sa Ultra Drug, available po. Mhm. Ultra Drug. Mhm. Sa available po kay Organic Trading Post. Oh, sa di ba? tapat, Mhm. available po dyan. Okay. Tapos, So you're open for resellers na din? yes po. I see. Yes po. Magkano po ang, kunyari ako gusto ko maging reseller mo, magkano yung kailangan kong ipuning budget? Ano po? Bali si 500 grams po kasi 10 Ito yun. pieces. Kailangan 10 pieces. 10 pieces. So 280 siya. Hindi po. Hindi. Sa reseller price po is 200. Ay, wow! Malaki ang Malaki po. tubo. Kasi po, ang ano ko po kasi dyan, alam niyo po yung pag tumulong kayo, dapat meron din yung talagang tutulungan niyo. Oo. Talagang, Ang laki ng, tubo ng nagre-resell. Grabe ka mag-discount. ganun po dapat. Ang bongga. So, 280, tapos, ayan na. Tapos, ang laki nung Oo. So, wow. Magre-resell ka lang, wala ka ng pagod. O, di ba, mag-iisip na mag-resell si Ella, mag-display ka na dun sa store nyo. Di ba? O, 800 tubo mo sa 10. 230. Naduling ako. Sorry na. Depende po kasi yan sa location. 230, pero malaki. Malaki pa rin. Yung 30 pesos na isa. O di, wala ka ng pagod. Di ka na naghalo, di ka na nagbalat, di ka na... 30 pesos agad ang tubo ninyo pag nag-resell kayo sa isang ganito. O, di ba? Magdi-display ka lang naman eh. Sample, ma'am. Di ba, nag-resell ka niyan. In 1 hour, sarili mong oras. Oo. 1 hour na ubos mo yung 10, may 300 ka. Tama, Diba? isang oras, 300. Alam mo yung oras mo, addition, kumbaga yung may oras ka Extra pa mo lang na time. Oo. So, pwedeng isell ng 250, pwedeng gano'n, patungan nyo kung gusto nyo, di ba? O, di ba? So, ayan. Eh, ngayon, may mga affiliate, yung mga ganon, affiliate marketing, yung ipopost mo lang, tapos yung link, meron ka na agad na commission. Ayan. O, sige. Ma'am, if I want to resell your products, paano po kita i-contact? Bali, meron naman po, si Zapuro Food Products, available po kay Zapuro Food Products, meron po kami sa page, pwede pong doon message, tapos ito po yung number ko, 0999-765-9218. Ayan.
0999-765-9218. And meron kang Facebook account? Yes po. Ano po yung name ng iyong Facebook account? Zapuro Food Products po. Zapuro. Spell Zapuro. Z-A-P-P-U-R-O. Zapuro Food Products. Do you have TikTok and Instagram accounts? Sorry. Wala pa. Wala na kasi traditional. Okay, Pero ano na traditional lang po, selling. Oo. Kasi since po nasa market na rin po siya, doon na po siya na-spread sa mga Oo. Kasi nasa mall na word of mouth, advertising. Pag na-try nilang masarap, ay hanapin na nila, pupunta na sila doon. Banggitin po ulit natin yung mga stores kung saan sila makikita. Available po ma'am sa yun sa Yashano Grocery po, kompleto po kami doon. Bali si Sedsen po. Zedzen. Si SEDP. Mhm. Bali nakikonnect po ako sa kanila. Bali pinarebrand ko po ng Simbag. Simbag din po, Simbag. ang brand. Opo, Simbag na brand. Pero sa likod po, kami pa rin yung manufacturer. Mhm. Kumbaga ma'am, pinarebrand ko sila kasi Sila lang distribute. opo, sila na. Mm-mm. Kumbaga sila rin magdadala sa merong available po sa LCC Tara Masbate. Mhm. Catanduanes, Wow! Escaparate Manila, Sorsogon, Kamsur. Basta yung mga LCC grocery po. Kung saan-saan na. Oo. Walang 15 LCC, 13 or 15 LCC po ang didelivery Branches. nila. Opo. All over the region. Meron pa sa Manila. Sa Manila po, sa Escaparate po. Escaparate.com. Escaparate.com. Oh, do you also sell dun sa mga famous na online shops? Sa online shop talaga. Hindi pa si Mama Ay, masyado. meron po, pero Meron. si Simbag pa rin. Si Simbag, Opo, okay. si Simbag So pa. pag nakita nila yung brand na Simbag, ikaw pa rin yun? Ako pa rin po yun. Oo. Parang binago lang yung packaging ng distributor. Opo, Pero ikaw pa rin yung Kami pa rin. manufacturer. Yes, Okay, ayan. Sa mga Simbag. pasalubong, ma'am. Mm-mm. Available po yan sa Sumlang Lake. Oo. Kung sa Ligaw po, kay Ma'am Eva Ribaya. Ayun, kay Ma'am Eva. Kay Primay. Ayan. Kay Ma'am Morado. Mm-mm. Kay Jasem. Mhm. Kay sa Mayan Doon sa may Treats. babaan ng mga yon, Sa mga- bakasyonista, Yes yung po, sa kay kay Jasem, Mayan Treats. ayan. Nakakatuwa. Sorry, Grabe, baka- ang sipag mo talaga. Kinalat mo na ng bonggang-bongga yung products kung saan-saan. O, nasa Ligaw na. So, pag nag-crave ako, nandun ako sa Ligaw. Pupunta lang pala ako dyan kay Primay. BM Ribaya at makakatikim na ako nitong Zapuro. Okay, so nakakatuwa. So, from the capital of 5 kilos, ngayon, ilang kilo nang ginagawa ninyo, niluluto nyo po? From 5 kilos po, bali, sako-sako na po siya. Sako-sako na! Ilang kilos yung isang sako? 50 kilos po. 50 kilos. Oh, 5 na naman. Swerte siya sa number 5. Sa totoo po, dati yung 5 kilos, isang araw namin process yan. Mm-mm. Yung isang kilo ha, kasi mano-mano pa. Oo. Talagang- Ngayon may mga machines Ngayon ka na. po, yung 50 kilos, pwede namin matapos isang araw dahil sa mga machine. Ayan. Sino naman ang tumulong sa iyo Sa maka-acquire ng machine po, machines? hello, thank you po sa Diday Olet, Diday Mm-mm. Albay, tapos sa SEDP naman po. Diyan, Sila po kina yung- Sir Noel Bunao. Very helpful yan sila. Yan Si sila, Sir. si na Ma'am Noemi, whatever, sa Ma'am SEDP. Noemi. Okay. Sige ma'am, bigyan kita ng chance sa pasalamatan yung mga tumulong sa inyo. Start ka pa lang. Tapos yung para matrain ka pa ng mas maayos. Pwede mo silang i-shout out ngayon. Hello po, good morning ulit. Maraming salamat po sa nagbigay sa akin ng, alam mo yung ma-inspired ako lalo sa negosyo. Talagang yan po yung gusto ko. Thankful pa ako sa DTI Albay. Kay Ma'am Ruth po, siya po talaga yung nag-ano sa akin na, alam mo yung buntis ako no, na hindi ako pinapaalis sa office nila para maayos ang business. Ang galing. Yung business name ko. Kasi ngayon po online na eh. Siya talagang inasikaso niya pati Gmail ko. Mhm. Kay Sir Dindo po. Tapos, Yan, Sir Dindo na ball. si- Yan. Si Sir Bunao. Sir Noel. Tsaka kay sa SADP, Ma'am Noimso. Thank you. Ma'am Alam mo Noims. kung gaano ako ka.
Thankful si ma'am sa DTI. Talaga marami talaga na itutulong ng DTI sa mga small businesses. Hello Doris, my friend. Thank you for watching. And si Ma'am Christine kayo nanonood. Gorgeous daw tayo, sabi ni Ma'am Christine. Yes, Christine's Bukopay. So galing na siya dito dati, na interview na natin siya at ang saya-saya din ng kanyang kwento kung paano niya nabuksan. So, di ba? Kayo, pare-pareho kayo yung mga umasenso sa business, pare-pareho yung ginagawa nyo. Talagang puspusang marketing. Yes. Hindi kayo nahihiya na mag-offer ng products ninyo out in the market. Friends, hindi friends, kung sino-sino, nilalapitan nyo para nga, yun, ma-introduce sa market at tapos marami nakaalam. And of course, kaya natin to ginagawa dito sa Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman is para matulungan po yung mga kagaya ninyong negosyante, lalo na yung mga kagaya mo ma'am na dito talaga na piling magbukas ang negosyo sa probinsya ng Albay, na of course gusto natin mas marami yung makaalam ng products ninyo, mas marami ang maging aware na meron palang ganon na pili and nuts na pinagsabay sa isang spread. Yes. O diba? At kung ano-ano pa yung mga innovation na dala ng innovation ang inyong naiimbento pa, na excited ako matikman yan, yung ano yan, cocoa spread. Si Alan Nutella. Oo, pero mas mabango siya. Oo, naamoy ko, mas mabango siya sa Nutella. So, yun. Nakakatuwa. So, feeling ko naman, no, sa ilang taon, almost 8 years, nung mga nag-uumpisa ka pa lang, meron ka ng mga na-encounter sa challenges and difficulties para makatulong tayo sa mga nanonood na, for sure, meron ding mga into spreads ang business, into peanut butter. Ano yung mga na-encounter mo noon na difficulties? Ang dami. Marami. Alam mo yung andyan yung, syempre yung iba kasi number 1, yung capital nila. Oo, capital. Kung sa capital naman, huwag kayong matakot na, alam mo yung, kasi yung yung iba kasi makipagsugalan. Dapat marunong kayo mag-budget. Alam mo yung asset tsaka yung liabilities. Kasi once na nagnegosyo kayo, alam niyo yung, dapat hindi mawawala yung inyong puhunan. Hindi magagalaw. Kahit anong mangyari. I-manage yung maigi ang pag-budget. Kasi, pag naubusan, wala ka ng pampaikot. Tama. So, disiplina. Disiplina. Number 1, disiplina talaga. Disiplina. Kahit may emergency, kahit wait lang, sa iba na lang kukuha. Ito, hindi dapat galawin ganun. Tapos yung importante rin yung time management. Time management. Dapat mag-ano ka niyan. Kasi alam mo yung Siyempre, ikaw ay wife din. Ikaw ay may mom din, sister, brother. O, diba? Friend. So, time management. Ano pa po, ma'am? Sa mga struggle, yung sa mga halimbawa yung mga nawawalan, kumbaga yung sa mga raw materials, minsan problema rin ako, minsan may mga order, alam mo yung saan ang maghahanap nito, dapat meron ka talagang naubos ang stocks. Opo, yung good relationship sa mga client mo, sa mga suppliers mo, mga ganon. Tapos sa mga machine naman, number 1 yan. Pag nasira, na-stress ako. Oo. Talagang dapat yung maintenance. May mga maintenance. Tapos dapat meron kayong talaga nag-aasikaso. Kasi, halimbawa ngayon may rush may orders. Tapos may problema sa at least alam mo na kung sino lalapitan mo. Ayun. Okay. And yung tao, paano mo ngayon sinasala ang tao na pagkakatiwalaan? Lagi ko silang gina-guide. Hindi ko sila, alam mo yung, dapat lagi mo silang kinakausap kung paano. Sinishare mo rin yung knowledge mo. Sinishare ko talaga sa kanila kung paano ako nag-start. Kasi sabi ko, hindi naman tayo pinanganak na talagang meron. Oo. Kasi kailangan natin magsipag talaga. Sinishare ko sa kanila, mini-meeting ko rin sila. Ayun. Nagkakaroon kami ng meeting. Usap-usap. Mag-usap, mag-open forum kung ano yung problema. Mga ganyan. Kasi so open ka doon sa suggestions sila. You listen to your staff din naman. Ayun. Important. Alagaan si staff. Alagaan si staff. Kasi wala. What keeps you going then? Diba? May mga challenges sa ganito. What keeps you going? Ano yung nagpo-push na, hindi ako mag-ano ngayon. Hindi ako mag-give up kahit medyo hirap na ako. Ano yung... Hindi ako mag-give up. Kasi, ang sarap tumulong. Alam mo, hindi mo kano-ano mga tao. Lalo na yung mga staff.
Yung, sabi ko nga, baka ano, yung may purpose si God kung bakit andito ako. Alam mo yung hindi ko kano-ano. Oo. Tapos yung, kasi yung mga tao ko ngayon, meron akong mga estudyante Oo. na on-call kasi, pakiyawan yung ano namin. Tapos meron naman akong regular. Yung iba, yung nangailangan ng baon nila. Pag may oras, nasa production ko, mga ganun. Kung may talagang time management lang, inaano ko sa kanila na, kumbaga, kayo lang ang makakatulong sa sarili niyo mismo. Kayo lang. Ayun. So, yun. Kaya natin sinasabi na at ini-encourage na mas madami nga magbukas ng negosyo dito sa Albay kasi gaya na sabi mo mas marami tayong taong matutulungan, mas maraming aangat ang mga buhay kapag mas maraming negosyo ang nagbukas, no? So, si ma'am ay marami nang natutulungan dahil marami na ang kanyang nai-employ at sabi niyo mga estudyante pa, di ba? So, nakakatuwa. Hi, Marie Chris, thank you for watching. Ayan. So, anong advice ang pwede mong ibigay sa mga taong gusto rin magbukas ng food product na business? Sa mga, mga bagong MSME po, huwag kayong hinaan ng loob. Laban lang, kasi alam mo yung natural, dadaan ka sa butas ng karayong para magkaroon, para matutunan mo at malaman kung ano ba talaga yung nandyan sa negosyo. Alam mo yung mas maganda yung galing sa pinaghirapan mo. Tapos pag-aralan ng mabuti, lalo na po sa mga food handler. Kumbaga, pag sinabi nilang, ang daming ng food, ang daming compliance, ang ganon. Hindi, okay lang yan. Kumbaga, onti-onti lang. Yung mga requirements. Yung mga requirements, onti-onti lang. Pag-aralan mo, kailangan i-comply. Opo, tapos, wag yung pabigla-bigla kasi yung iba nagpapanik sila. Paano kung malaman na ito, walang ganito? Hindi, okay lang yan, sabi ko. Konti-konti. Step by step, baby steps. Oo. Yung the way, yung sa pakipag-usap, mga ganon, hindi yung iba kasi nagpapanik. Nagpapanik, tapos nagmamadali. Nagmamadali. Kasi alam mo yung bigla kang nagyamas, biglang bagsak. Tama. So, baby steps, slowly but surely. Ayun, yung pala yung technique ni ma'am. Totoo yun, dumana ko doon. How do you make sure na malinis yung pag-process ninyo ng food? Yung quality. Yung quality niya, talagang dapat, gaya po sa FDA, dapat meron talagang process area kayo sa bahay. Sa mga food handler, dapat may process area kayo, may process flow, tapos strictly sinusunod nyo yung tinatawag na process flow. Kasi hindi po magbibigay sa FDA basta-basta ng certificate or LTO na mag-go ka ng iyong produkto. So, magaling. Kasi hindi lahat ng food products out in the market meron ng FDA. So, ikaw, we can proudly say na FDA approved ang iyong mga products. Kasi maproseso din daw yung pagkuha ng FDA. So, ang galing mo. Oo, tiyaga lang talaga. Oo. Kasi yung iba talagang mga na-interview dito, although compliant na sila dun sa DTI, sa BIR, mayor's permit, sanitary permit to operate, pero parang on process pa yung kanilang mga FDA. So ikaw, na-comply mo na yun, no? Ang galing-galing ni ma'am, pati FDA. So ano yung importance ng pag nagbenta ka ng food, FDA approved? Nakakadagdag ba yun sa confidence mo sa pag-sell ng products? Yes, totoo po. Dagdag confident. Tsaka, alam mo yung, andyan ka na kumbaga, palaguin mo na lang siya. Palakihin mo na lang si negosyo mo. Nasa sayo na yan. Coco Jam is, ano yung local na tawag niyan dito? Santan? Santan. Eto naman po si Coco Jam, meron pong history din yan. Kasi hindi ko yan pwedeng magawa na ako lang. May history siya na tinutulungan. Nagko-collab ka with other... May FDA na rin pong may-ari niya. Ay, wow! Pero malayo talaga siya sa Katiyas. Oo. Mga ganun po. So, yung mga tumutulong ka rin sa ibang mga negosyante. Opo, na kailangan nila magkaroon dito ng market sa Alba. Sa Legazpi. Kasi sentro si Legazpi. I see, okay. So, nakakatuwa ka, ma'am, no? So, nagko-collaborate ka and then, through you, na-i-introduce din yung mga products nila. Mas i-improve pa kasi may training ka nga. And then, dahil ikaw ay may mga channels na,
at exposed na talaga sa kung saan-saan. So, natutulungan mo din sila. Yes po. Ay, nakakatuwa Kasi ka, minsan po ma'am. mayroon pa akong kausap na client ko na, baka may ganito pang product. Kasi kung wala, hindi ko po magagawa. Pero meron pa akong maipakilala sa inyo ganitong product. I see. Okay. So, baby steps si ma'am, no? So, sa napapansin ko, hindi ganun pa kadami yung produkto kasi mas nagfo-focus ka doon sa mga nandyan na, Yes, na po. naumpisahan mo na, nakilala na. Opo. Tsaka ano po pala, kung gagawa po kayo ng product, alam mo yung mag-stick muna kayo sa isang product. Kagaya po nito. Oo. Dito po talaga ako. Dito ako nag-start sa peanut butter with pili po. Kumbaga, doon muna kayo para ma-straight yung iyong negosyo, yung mga mga kailangan yung mga government compliance, yung mga certificate Oo. pa ganun po. Saka na po kung magdagdag. Kung okay Saka na na, establish magdagdag. na yung isang product. Yes, okay. Kumusta naman po yung compliance natin sa yung process ng pag-comply ninyo? Okay po. Okay naman. Sumunod lang po sa sa policy kasi wala namang kumbaga, sumunod lang sa policy. Wala Sa mga namang- requirements, Opo. sa mga Kung ano yung mga hinihingi. kailangan nila. Unti-untiin. Unti-unti lang. Ayan, Madali okay. lang naman. So, gaano katagal yung ROI mo, ma'am? Si ROI niya. Yung, di ba nag-upisa ka ng yung return of investment mo sa 5 kilo mo, agad-agad yon? Hindi po. Yung binibigay kong sample, 3 years po. 3 years. 3 years bago po siya na talagang establish na. Na-establish. Opo. Pero yung nilabas mo na pera na wala pang 1,000, ilang weeks lang bago mo nabawi yun? Yung una, pagbukas mo ng business. Siguro mga 6 months. 6 months. Kasi peanut butter, ang daming kalaban. Oo. Daming sa market. Okay. Pero ngayon, talagang balik puhunan ka na sa 8 years. O sobra-sobra na, sako-sako na yan eh. Ano po, Oo. ito pala, share ko pala. Alam mo yung dati, yung bahay ko, napa third floor ko siya. Dati lang, second floor na third. Alam mo yung ganyan ng mga mindset, yung next dapat may project kang ganitong mabibili from negosyo mo, nagkaroon, yung yung project ko na magkaroon ng sasakyan, nagkaroon po kami ngayon, Yun. na pang-deliver. Tapos sabi ko, pakataas ng sasakyan nito, gusto ko magkaroon ng lupa. Pina-manifest mo siya. Mga ganun. Tapos ngayon po, unti-unti, Natutupad. nakakuha pa ako ng lupa. Basta Mga hindi ka ganun lang po. tumitigil, may vision ka. Oo, meron kang gustong mangyari, Project. tapos sinasabayan mo ng sipag at syaga dyan sa negosyo, hanggang sa dahan-dahan, na-acquire mo na yung mga pinapangarap mo lang dati through your business. So, nakakatuwa. Okay. Pwede So, ba ng ibang ng organization? yung groups. Yung po, yung sa rural improvement na po. Hello po. Sige po, member ka ng Bali, groups. ako po yung president ng Federation Buong Albay. Federation ng anong grupo po kayo, ma'am? Rural Improvement Club. Okay, ano po yung Sa ginagawa? Sa APAW, opo. Sa Ano mga yung kababaihan din ito. Okay, grupo ng kababaihan na mga into farming and business Ganun o na rin food. po. Sa business, Parang ganon. sa farming. Yan, ang dami Yung natutulungan mga nanay ng na, ating... alam mo yung mga walang ginagawa na bigyan Oo. natin ng livelihood. Mga ganun. Yes. Ayan. So, may ganun na talaga pala si Apaw din na mga projects. So, ang galing-galing ni Ma'am Che dyan, tsaka ni Sir Da. Hello, Ma'am Che. Hello, Sir Da. Hello, Sir Da. O, diba? Ma'am Debs, Ma'am Rian. Yun. Mamaya pupunta ako dyan. O yun. So nakakatuwa. Hindi lang siya isang negosyante, kundi meron din siyang purpose, deeper purpose, which is to help din yung mga kapwa nating kababaihan dyan na walang ginagawa and kesa nakatambay, kesa nagmamarites lang dyan at mas nagiging makabuluhan yung kanilang buhay dahil we offer them livelihood training. Yes po, available po ang product namin sa Dairy Box Apaw po. Ayan, sa dairy box din sa Apaw. Ayan. So, Pasalubong Center sa Ligao. Ang dami-daming pwede pagbilihan itong products ni Ma'am. Sige, Ma'am. One last time, please promote Zapuro sa ating audience today. Sa Puro Food Products po, available po sa Barangay 32, Puro 4, San Roque, Legazpi po. Ayan. Okay, San Roque po. Sa mga malls na nabanggit ni Ma'am. Ma'am, meron po palang bukas may event po kami, yung Kadiwa po, sa mga agri, available, meron po sa Gugon, sa may Imelda Park, bukas po yan. Ayun. May mga iba-iba rin po doon na mga government agencies, andun po si DTI, Bureau of Fire, marami po nasa cellphone ko. Okay. Marami po doon. Kumbaga may mga rin po, MSME po na. MSMEs from Albayan all over na magdadala ng products. So, Hello, Ma'am, kay Ma'am Mel. ayan.
Okay. So, puntahan ninyo sila dyan sa Kadiwa, Opo, bukas. sa Gugon, para makapag-sample kayo ng mga products available na sariling gawa natin. So, sabi nga, love your own. Albay muna, albay naman. So, mga products dito sa Albay ginawa, yun ang una nating tangkilikin at bilhin sa market. Ayan. So, thank you so much, ma'am. I know you're very busy. Ang dami-dami mong ginagawa. Pero pinagbigyan mo kami sa araw na to na maging guest namin. So, sa mga gusto pong umorder ng kanilang products, they have a Facebook page na puro food products. Hanapin nyo lang sila sa Facebook, mag-message kayo. You can call ma'am or text ma'am at 0999-765-9218. Ma'am Maricar Billy, owner of Zapuro Food Products. So, very inspiring po ang inyong kwento. Nag-start sa 5 kilo, ngayon sako-sako. Nag-improve ang buhay at nakakatulong sa kapwa. And now you're also very inspiring sa mga kapwa nating kababaihan dahil tinutulungan natin silang magkaroon ng mga livelihood projects and programs. So, very good ka po, ma'am. Saludo ako sa iyo sa iyong ginagawa. Ipagpatuloy niyo po yan. And please, love your own nga. Albay products muna bago yung iba. So, support local. Ayan. So, thank you once again for being with us, Ma'am Lee. Thank you, sir, sa pagpunta dito sa studio. Maraming salamat po sa inyo sa panonood ng Ladipo Business Hour sa umagang ito. Continue to watch our program every Monday and Wednesday po, 10 a.m. to 11 a.m. So, this Wednesday, dahil holiday, hindi po tayo magkikita-kita. Sa susunod na linggo po tayo magkita on our 51st episode. Again, thank you so much, Attorney Edsel Grex Lagman, for your support to the Ladipo office sa aming mga projects and programs. And Attorney Mary Luduca Castillo, thank you to all your PIO staff. Of course, to Sir na technical staff, Sir Chad, Bobby sa aming technical staff dito, Ella na lagi nakasupport, and to Christine na nag-invite na nag-invite sa iyo para maging guest namin sa program. Maraming salamat sa lahat po na gusto rin maging guest namin. Wala po kayong kailangang bayaran. We're doing this from the heart. Hatid po sa inyo ng Provincial Government of Albay, and ipopromote po namin kayo as long as you are an Albay-born business, you complied with all the requirements. Pwede po namin kayo mag-guest dito sa Ladipo Business Hour. So, thank you so much all for watching. God bless you po. See you once again next week. Bye! Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.